Puno ng weirdo ang pamilya na ta, kasi binubuli ng anak ang big-breasted ghost sa horror hospital, at mas kakaiba pa ang mga magulang niya kasi nagtatanim sila ng buhay na tao sa mga taniman ng trigo sa kabundukan at may dala silang karit at mga ulo ng tao ang inaani nila. Sa sandaling yun si Lin Mo na walang kamalay-malay habang kasama si Black Little Fat ay handa ng kumain ng mabuti pero pagtingin niya kay Black Little Fat walang alinlangan siyang umorder ng 200 na tusok-tusok. Bigla niyang naisip na baka hindi na sapat ang perang kinita niya sa Ghost Realm, kaya napaisip tuloy si Lin Mo kung paano ba siya nakasurvive sa Ghost Realm. Habang walang tigil sa pagkain ng karne si Little Fat pinilit niyang bumitaw ng ilang salita sa pagitan ng ngipin niya na pagpasok ko pa lang at nakipag-contract agad ako sa isang trash can ghost tapos nagtago ako sa basurahan at natulog ng buong araw kaya gutom na ako. Namangha si Lin Mo sa kakaibang galaw na tadam ang galing mo talaga kaya pala ang baho mo. Ngumisi si Little Fat sa young brother Lin Mo kasi malapit ka nang umangat baka maghiwalay na tayong Dragon at Phoenix duo pero huwag mong kalimutan ang bro mo pag sikat ka na. Kumaway lang nang walang pakialam si Lin Mo kung makakaalis ba ako o hindi ay ibang usapan pa yun kasi panghuli ako sa buong school sa theoretical courses pero sa isip ni Lin Mo sa dami na ng system niya ngayon ay parang hindi naman na mahalaga kung saang school siya mapupunta. Biglang itinuro ni Little Fat ang TV at napasanggal na brother Lin Mo tingnan mo ang ganda kaya tumingin si Lin Mo pataas. Doon nakita sa TV si Gao Shishi ang anak ng director ng Security Bureau na walang kahirap-hirap na pinapatay ang dalawang high-level na malevolent spirits at doon ang babaeng nasa screen ay may maayos na buhok na may butterfly knot maputlang balat at kilay na parang dahon ng willow at ang mga mata niya ay puno ng yabang. Ngumisi si Lin Mo puno ng inggit ano bang espesyal sa kanya kasi kung ako ay may tatay na gaya niya na maimpluwesya ay siguradong mas magaling pa ako sa kanya pero hindi niya alam na matagal nang gustong pugutan ng ulo ng tatay niya ang daddy ni Gao Shishi. Nang marinig ni Little Fat na iniinsulto ang iniidolo niya ay agad siyang nainis na sour grapes ka lang kasi wala kang kung anong meron si Gao Shishi kasi tayong mga poor losers hindi nga tayo karapat-dapat magtali ng sapatos niya. Tiningnan siya ni Lin Mo itong infatuated na sip-sip at hindi na napigil ang irita niya na sinabing tingnan mo nga sarili mo 3 taon mo nang nililigawan yung kaklaseng siyan at wala ka namang napala sa dami ng pagkasip-sip mo wala kang napala sa dulo. Congratulations host nakakuha ka ng 10 emotional collapse points at doon na mula sa kahihiyan si Black Little Fat sa panunukso ni Lin Mo. Hindi naman kasi lingid sa kanya na nakakahiya talaga ang bahaging yun ng nakaraan niya pero ginawa na lang niyang kainin ang lungkot niya at mas lalong kumain ng tusok-tusok habang mabilis na binago ang usapan na sa mga achievement mo Lin Mo baka makapasok ka rin sa Snow Phoenix Academy gaya ni Gao Shishi at pag nandoon ka na huwag mong kalimutang palihim na kumuha ng ilang litrato para sa akin. Sa hiling ng kaibigan niya kumaway si Lin Mo nang malaki walang problema ako na bahala. Pagsapit ng gabi handa nang umuwi ang busog na dalawa, at basta na lang pumara si Lin Mo ng taxi sa gilid ng kalsada, at pinapanta ang driver sa Bailan District. Pagkasakay niya abala siya sa cellphone, pero bigla siyang nayugyug ng malakas at muntik nang tumilapon ang phone niya. Mabilis siyang tumingin sa labas at nagulat siya ng mapansing palubha ang pagkadesolado ng paligid kasi malinaw na hindi ito ang daan papuntang Bailan District kaya agad niyang sinabihan ang driver na huminto. Pero imbes na sumunod ninitian lang siya nito ng nakakatakot kaya nanlamig si Lin Mo takte nakasakay ako sa rogue taxi. Sa susunod na sandali biglang preno, at isang 180-degree drift ay tumigil ang taxi. Habang tulala pa si Lin Mo binuksan ng driver ang pinto at hinayla siya palabas, at pagkatapos ay malakas na tulak siyang itinulak pasulong habang sumisigaw sa isang lalaki at babae sa unahan boss dumating na ang kargamento. Sinundan ni Lin Mo ang boses at tumama ang tingin niya sa pares ng malinis at mahahabang hita na nakabalot sa short socks at sa short shorts na bumabalot sa kurbadang likuran at hindi niya napigilang humanga sa isip niya na ang ganda ng katawan ng babaeng ta. Pero sa susunod na sandali lumingon ang babae at nakita niya ang mukha nitong nakapinta ng nakakadiring clown makeup at ang bibig nitong kulay dugo ay nakaabot hanggang tenga parang si Harley Quinn, kaya napangiwi si Lin Mo dam sobrang kampante ako tapos ito ang plot twist mo. Congratulations host nakakuha ka ng 20 emotional collapse points at doon hindi natuwa ang clown girl sa sinabi niya nga has ka na hamakin ako. Biglang may nalamig sa ibaba ng baywang ni Lin Mo totoo nga mainit ang ulo ng clown girl pero tila pamilyar ang mukha nito pero bago pa niya mapag-isipan ng mabuti. Nagmarcha ito palapit sa kanya, itinaas ang puti nitong binti at malakas na sinipa ang tabi ni Lin Mo habang nananakot. Alam kong kumita ka ng maraming ghost beads sa Ghost Realm, at kung matalino ka ibigay mo ang lahat ng ghost beads mo at kung good mood ako baka hayaan pa kitang may isang kidney. Natigilan si Lin Mo na sinabing mukhang kahit sa kakaibang mundong ta may mga gang nangunguha ng kidney. Inilahad niya ang kamay na pilit pinapakalma siya habang nakangiting nahihiya tingnan mo naman ako payat at mahina kasi mahina na ako mula pagkabata kasi maliit ang kidneys ko tulad ng mga buto ng goat walang silbi kaya kung gusto mo kunin mo na lang.
Nagbago ang ekspresyon ng babae nang marinig yun. Kidney ba ang tinutukoy ko? Ghost bid ang sabi ko pero kunwari ay walang alam kinamot nilin mo ang ulo niya. Ano ba yung ghost bid, masarap ba yun? Lalong nanlaki ang mga mata ng clown girl sa galit. Nagtatanga-tangahan ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang leader ng Black Evil Gang. Isang buwan na ang nakalipas, nagwala ako mula East Street hanggang West Street na hindi man lang kumurap at hindi ako mahuli ng Security Bureau. Kaya sabihin mo, hindi ka ba matatakot? Pagkarinig niya, tumingin si Lin Mo na parang naguguluhan na sinabing, hindi ka kumukurap ng sobrang tagal, hindi ba natutuyo ang mata mo? Congratulations host, nakakuha ka pa ng 20 emotional collapse points at doon lalong kumulo ang dugo ng clown girl. Importante ba kung natutuyo o hindi? Wala yan kinalaman sa gusto ko. At doon napansin ni Lin Mo na malapit na siyang pumutok, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag na nagtatanong lang ako kasi kung hindi ka kumurap ng napakatagal, hindi ba matutuyo ang mata mo at hindi ba maaaring masira ang cornea mo? Halos sumabog na sa sobrang galit ang clown girl. Tama na yung usapan mo sa kung natutuyo ba mata ko o hindi, ibigay mo na lang ang ghost beads at ngayon congratulations host, nakakuha ka ng 60 emotional collapse points. Sa puntong yun, hindi na nakatiis ang isa sa mga tauhan ng clown girl kaya humugat siya ng kutsilyo at lumapit kay Lin Mo. Boss, huwag ka nang magsayang ng oras sa kanya, hold upin na natin yan at bubunutin ko pa kidney niya para mailabas ang galit mo. Pagkarinig nito, mabilis na dumaan si Lin Mo sa clown girl, kunwaring takot na takot. At tumakbo na, sinabing halaka, seryoso pala sila sa kidney. At doon ay nagulat ang tatlo kasama ang clown girl sa bigla niyang pagtakbo. Pinindot nila ang button sa braso nila at tinawag ang kanilang contracted ghosts. Lumabas ka hit to death ghost at lumabas ka wine barrel ghost. Sa isang iglap lumitaw ang mga multo sa ere at isa ang hit to death ghost na kalahati lang ang katawan at kalahati lang ang ulo at ang isa pa ay malaking one-eyed ghost na tinatawag na wine barrel ghost na may bitbit na barrels ng alak. Sigaw ng clown girl na may madilim na ekspresyon, balian ninyo siya ng tatlong paa. Sa susunod na sandali, tumalon sa ere ang wine barrel ghost, itinaas ang barrels at ibinagsak yun kay Lin Mo at sumugod din ang hit to death ghost na kaunat ang matutulis na kuko. May malakas na bang at wasak ang lupa sa malaking hukay dahil sa barrels, pero buti na lang nakailag si Lin Mo sa oras at nakatalon palayo. Habang nakatitig siya sa dalawang maltong, tuloy-tuloy sa nakakatakot na tawa, naging seryoso ang mukha niya kasi unang laban niya ito laban sa isang ghost master pero wala siyang puwang para magkamali. Nakita na niya dati sa balita ang Black Evil Gang at grupo lang sila ng mga tulisan pero parang panakat lang naman talaga sila sa mga bata at hindi dapat mahirap labanan ang mga ito. Sa isip na yun, may kumpiyansang umisi si Lin Mo yan na balahat tatlong walang kwentang tao lang, tamukhang hindi naman kalakihan ang gang nata, kaya agad na nainis ang tauhan, sinong minamaliit mo ha bata. Sa susunod na sandali, itinuro niya ang daliri at inutusan ang wine barrel ghost na gamitin ang skill nitong Drunken Haze, kaya doon uminom ng uminom ang wine barrel ghost mula sa barrels, tapos nagbuga ng malaking ulap ng amoy alak papunta kay Lin Mo. Mabilis na tinakpan ni Lin Mo ang ilong niya sa pagkadiri. Ano ba 'to, biochemical weapon kapag hindi kayo nananalo sa laban? Pero napansin niyang may mali, ay naku, nahihilo ako, mukhang control skill pala 'to, delikado ta. Habang unti-unti siyang natitinag, masayang tumawa ang clown girl, ang kulit mong bata, pinisil mo pa akong lamaan, di ka, tingnan natin kung paano mo lalabanan ng chain control namin. Pinindot niya ang braso niya at tinawag ang bandage ghost at nightmare ghost at sa isang iglap lumitaw ang ghost na balot ng bandage at ang lumulutang na nightmare ghost, kaya nagulat si Lin Mo, hala, dalawang high-level fierce ghosts. Masamang ngiti ang ibinigay ng clown girl, tingnan natin kung paano kita paluluhuran bata, kaya doon agad niyang inactivate ang skill niyang bandage wrap. Kaya sa susunod na sandali, matalim na itinuro ng mga kamay ng bandage ghost ang lupa. Namutla si Lin Mo sa gulat, kaya agad niyang inactivate ang blood eye ability niya, at tumingin sa ilalim ng lupa, kaya nakita niya ang dalawang bandage na mabilis na sumisibad papunta sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Hindi ako pwedeng makontrol ulit, isip ni Lin Mo. Sinimulan niyang sampilan ang sarili niya sa magkabilang pisngi, na isang buong 360-degree na walang blind spot na self-smacking routine para manatiling gising. Kaya nagulat ang tatlong kalaban sa kakaiba niyang taktika at naisip nilang ang batang ito ay sobrang walang awa. Paglapit ng mga bandage sa mismong ilalim ng paa ni Lin Mo, masayang naisip ng clown girl, aha, mahuhuli na kita bata. Pero sa mismong oras na sumulpot ang mga bandage sa ibabaw, umatras si Lin Mo gamit ang dulo ng kanyang paa at nakaiwas ng tama sa pagkakahuli, kaya natulala ang clown girl at ang mga tauhan niya. Imposible, paano niya naiwasan yun? At doon nagtaka ang clown girl, paano niya nalaman kung nasaan ang bandage ko? Napatingin siya sa pulang mata ni Lin Mo kaya nalamigan siya na sinabing, nako, may blood eye siya. At perfect counter yun sa bandage ghost. Agad niyang inutusan ng driver at tauhan niya, kayong lahat sama-samang umatake. Kaya sabay-sabay na sumugod ang tatlo habang kontrolado ang apat na multo. Sa sandaling yun, itinaas ni Lin Mo ang kaliwa niyang kamay at marahang tinapak ang letrang M sa braso niya. Akala niyo kaya niyo akong maliitin na parang may sakit na pusa lang ako ha?
Agad inactivate niya ang The Sanskrit Sound Claims Life kaya biglang nagpakita ang big-breasted ghost na tumugtog ng mga kwerdas nito kaya isang misteryosong himig ang tumunog, dahilan para kapitan ng sakit sa ulo ang 3 tao at 4 na maltong kalaban, at mapako sila sa kinatatayuan nila. Hindi na nag-aksaya pa si Linmo at pinindot niya ang chainsaw icon na naisip na kailangan kong umatake hanggat mainit pa ang sitwasyon at saka sa dami nila kailangan ko itong tapusin agad kaya pagkatapos malakas niyang iniutos lumabas ka chainsaw ghost may handa akong piging para sa iyo ngayon patayin mo sila para sa akin. Labis na natuwa ang chainsaw ghost at agad na tumalon palabas na winawasiwas ang chainsaw at sumugod. Kunin muna natin ang mga boss itong clown girl ang uunahin ko at yung iba mga minion lang. Sa sandaling yun wala pa sa sarili ang clown girl na tuloy-tuloy pa rin sa epekto ng The Sanskrit Sound Claims Life. Sa mismong susunod na segundo malakas na tumalon ang chainsaw ghost na lumampas sa 4 na ghost sa harap nito at dumiretso sa clown girl. Bumagsak ang chainsaw blade sa lupa na may malakas na crash, pero saka lumabas ang dark light mula sa nightmare ghost kaya mabilis nitong naibalik ang galaw nito at sinagip ang clown girl pataas pansamantalang nakalabas sa saklaw ng The Sanskrit Sound Claims Life. Pinunasan ng clown girl ang pawis sa noo niya at napatingin kay Linmo na nagulat, at sinabing ang lakas ng batang iba siya sa mga estudyanteng ninakawan natin nung nakaraan kasi hindi lang siya nag-activate ng crowd control skill kasi sobrang husay pa niya gamitin ito na lampas sa level ng isang high school student. Malamig ang ekspresyon ni Linmo habang tinitingnan ng nakatakas na clown girl, at napagtanto niyang ang dark light mula sa nightmare ghost ay isang bihirang passive skill para linisin at makawala sa control kaya talagang hindi basta-basta ang mga professional ghost masters bulong niya. Ibinaling niya ang atensyon sa driver at tauhan na kung hindi ko pa ma-take ang clown girl ngayon yung 2 minion na lang muna. Agad niyang itinuro ang chainsaw ghost sa tauhan at driver, kaya damaloy ang dugo at sa isang iglap na putol ang binti ng tauhan sa talam ng chainsaw. Nagbago ng husto ang mukha ng clown girl at sumigaw na huminto sila pero wala siyang magawa kasi kapag bumalik siya para sagipin sila ay siguradong mapapasok siya sa saklaw ng The Sanskrit Sound Claims Life at sa pagkakataong ito wala ng passive skill na magliligtas sa kanya. Pero napansin ni Linmo ang chainsaw ghost na nakatama na, at may halatang pagkakasya ay kinisig niya ang ngipin at inudyukan nitong magpatuloy at actually ang utos niya ay ulo ang target pero dahil level 1 ghost master pa lang siya na kumokontrol sa isang malevolent spirit level ghost ay sobrang nakakapagod yun kaya bahagyang lumihis ang atake ng chainsaw ghost. Biglang tumigil ang chainsaw ghost at tinitigan nito ang paa sa lupa ng Blanca at hindi nito pinansin ang utos ni Linmo. At sa halip ay pinulot ang paa at sinimulang nguyain yun nakalimutan ko mahilig kumain ng isang ta. Buntong hininga ni Linmo habang pinapawisan sa noo kasi hahabulin sana niyang utusan ulit ang chainsaw ghost, nang biglang tumigil ang tugtog mula sa big-breasted ghost at tapos na pala ang duration ng The Sanskrit Sound Claims Life, kaya unti-unting nakabawi sa pagkahilo ang 3 kalabang ghost. Ang tauhan pagbalik sa ulirat at pagkakita sa naputol niyang paa ay nagsimulang umiyak sa sakit. Pero katabi niya lang ay walang pakialam ang chainsaw ghost at patuloy nang umunguya sa paa. Nang marinig ang sigaw ng amo nito lumingon ng matalim ang wine barrel ghost, at sa isang kisap mata puno ng galit sumugod ito dala ang bar aisles, at ipinukpok yun sa chainsaw ghost at sa may kulog na ingay ay natamba ang chainsaw ghost at nabiyak ang bar aisle sa impact, at nalaglag ang paa mula sa kamay ng chainsaw ghost kaya sigaw ng chainsaw ghost na ibalik mo ang karne ko pero sa lahat ng bagay na pwedeng asarin glutton pa ang pinili ninyo. Agad nitong sinunggaban ang ulo ng wine barrel ghost, at sa isang malakas na umpog ay sumabog ang ulo ng multo na parang durog na pakwan. Nabigla ang driver at tauhan sa brutal na tagpo kasi ang talunin ng isang fierce ghost sa isang umpog lang ay talagang nakakatakot ang galit ng isang mata ko, pero matapos talunin ng wine barrel ghost ay bumalik lang ulit ang chainsaw ghost sa pagnguya sa paa. Dito lumapit na ang clown girl at sinabi minaliit ka namin sa pagkakataong ito kasi hindi namin inaasahan na may kontrata sa 3 ghost ang isang high school student pero kailangan muna naming sagipin ang kasama namin pero babalikan pa namin ito. Pagkatapos inutusan niya ang bandage ghost na mahigpit na balutin ang sugat ng tauhan, at mabilis na tinulungan ng driver ang sugatang tauhan papasok sa taxi. Habang papalayong mabilis ang taxi kasama ang sugatan, tumingin ng masama ang clown girl kay Linmo habang naghahanda ring tumakas tatandaan kita loko ka hindi pa tapos ta. Tiningnan siya ni Linmo nang may panlalait na sinabing natalong kalaban ang lakas pa rin ng loob magsalita hihintayin kita pero sa susunod magsuot ka ng palda kasi nakaharang yung short mo sa view. Namula sa galit ang clown girl ikaw na perverted na baliw sa susunod kakatayin kita kaya doon congratulations sa host sa pagkuha ng 30 emotional collapse points. Ngunit ang sulyap niyang yun ay lalo pang nagpatibay kay Linmo na parang nakita na niya ang babaeng yun. Tapos bigla niyang naalala ang balita na napanood niya habang nasa barbecue holy cow alam kong pamilyar siya hindi ba yun yung idol ng circle ni Black Little Fat na si Gao Shishi, pero lalo lang siyang nalito kasi si Gao Shishi ay anak ng security bureau chief kaya siguradong puno siya ng ghost beads kung gusto niya.
Kaya bakit siya mag-aabalang mang-hold up sa akin para lang sa napakaliit na halaga ng mga ghost bids at doon mabilis na chinik-nilin mo ang phone niya at inihambing ang litrato ni Gao Shishi sa balita. Pagkatapos ay humarap siya sa ghost niyang kasama bro ghost sa dami ng experience mo sa pagtingin sa babae magkapareho ba sila at doon nagsingkit ang blood eye ghost na parang alam na alam ang sagot na sinabing sa aking profesional na pagsusuri 80% ang pagkakatulad ng mga facial features nila. Nag-thumbs up si Lin Mo ayos old lectures ghost professional ka talaga. Pero lalo lang siyang nalito sa sagot ng blood eye ghost kasi hindi talaga tugma kasi bakit mang-hold up ang anak ng security bureau chief. At sabi sa balita malakas siya pero paanong nangyari na hindi niya ako natalo kaya habang iniisip yun ni Lin Mo sumasakit ang ulo niya. Kaya naisip na lang niyang kalimutan na ito bahala na uuwi na lang ako at matutulog pero doon naalala niya ang tagumpay ni na Chainsaw Ghost at Big Breasted Ghost, kaya dinampot niya ang ghost bid na naiwan ng Wine Barrel Ghost. Ngumiti siya hehe hindi ko inakala na makakadekwat pa ako sa mga magnanakaw sa mundong ito lakas talaga ang tama, pero isang iglap lang napalitan ng desperasyon ang saya niya takte na yan nasaan ba ako wala bang Uber dito? Samantala sa loob ng abandonadong warehouse umalingaw-ngaw ang iyakan. Tinawag ng clown girl ang isang ghost doctor para gamutin ang sugat ng matabang lalaki at pahintuin ang pagdurugo, kaya mabilis nitong tinahi ang sugat. Tiningnan ng clown girl ang nginginig na lalaki ng may lungkot at guilt, kaya ang malaking lalaki naman taos pusong nagsabi ng may pagsisisi pasensya na kasalanan ko talaga kasi wala akong silbi na pabayan kita. Agad niya itong kinumfort palagi kang nandyan para sa akin at nagpapasalamat ako at hindi mo kasalanan kasi malas lang talaga na nakasalubong natin yung tusong lalaking yun. Sumingit ang driver nang may sama ng loob na sinabi kay clown girl na kung hindi lang dahil sa buwiset mong kapatid na ninakaw ang fate ghost mo hindi ka sana matatalo ng payat na batang yun. Sa malungkot nang itihinugasan ng clown girl ang pintura sa mukha niya, at lumitaw ang maganda at pinong mga features niya at doon kumislap ang determinasyon at galit sa mga mata niya sa susunod na magkita kami ng lalaking yun babawi ako para sa iyo. Samantala pabalik sa White Orchid Residential Area, sinipa ni Lin Mo ang pinto ng kwarto niya, at sinabing dam yung walang license ang taxi na yun na pagod akong magbike ng shared bike hanggang halos maputol ang mga binti ko. Pagod na pagod siya kaya hindi na niya nagawang magpalit ng damit at basta na lang bumagsak sa kama. Humiga siya at humikab ng malalim na pagkatapos ng nangyari sa gabing yun sa wakas makakapahinga na rin ako. Biglang may nakakatakot na iyak na parang helang sigaw ng multo mula sa itaas ng kisame at napabalikwas siya, kaya dahil sa nakakainis na sigaw na mula ang mga mata ni Lin Mo at agad na nawala ang antok niya. Sa isang iglap napabangon siya ng galit ano bang nangyayari sa gitna ng gabi, siguradong yung anak na naman ng landlord yun na natutulog buong araw tapos kumakanta at sumasayaw buong gabi kaya pagkatapos mag-isip ng kaunti may naisip siyang plano. Sa susunod na sandali tinapak ni Lin Mo ang M-shaped pattern sa braso niya, at tinawag ang big-breasted ghost at sinabihan niya ito una gawin mo to tapos ito naman at siguraduhin mong takot na takot siya hanggang umihi siya sa pantalon niya ngayong gabi. Sa itaas naman patuloy pa rin kumakanta ng malakas ang anak ng landlord sa mikropono, at nasa tabi ang mga magulang niya todo cheer sa kanya anak ang galing mo kumanta ikaw na talaga ang pinakamahusay na singer sa school. Dahil sa papuri lalo pang naging excited ang bata wow ganito ba talaga ako kagaling kaya kakanta pa ako ng isa para sa inyo. Pero biglang sumingit ang malamig na hangin sa kwarto at bumaba ang temperatura, kaya nag-aalalang tiningnan ng asawa ng landlord ang kurtinang kumakampay sa hangin bakit biglang lumamig may multo ba? Pinakalma siya ng asawa na syempre wala kasi lahat ng ghost sa urban area na ay matagal nang nalinis ng security bureau kaya malamang may paparating lang na bagyo. Pero napansin ng batang kumakanta na nadidistract ang mga magulang niya at nagreklamo way bakit hindi niyo naman pinapansin ang kanta ko? Mabilis na umayos ang mga magulang, at muling pumalakpak pero bago pa muling kumanta ang bata, biglang nawala ang lahat ng ilaw sa bahay. Sa sobrang takot ng nanay ay tumalon siya papunta sa bisig ng asawa niya kaya sinubukan siyang pakalmeyan ng asawa na huwag kang mag-alala temporary power outage lang ta. Pero sa susunod na sandali may napansin siyang nakakatakot. Kasi sa madilim na kwarto ang TV screen lang ang natitirang nakabukas at sa screen may babaeng nakapulang damit na puno ng dugo at gusot ang buhok na nakakatakot na tumutugtog ng sinaunang zither habang nakangisi ng masama. Sabay na sumigaw sa takot ang babae at ang bata ghost woman patayin mo ang TV ngayon, kaya mabilis na pinindot ng asawa ang off button sa remote at pinatay ang TV. Tiningnan niya ang hingal na hingal niyang asawa at anak na parehong litaw ang takot sa mukha at labis siyang naguluhan ano bang nangyayari nasaan ang multo? At anong nangyayari sa inyo kasi wala naman akong nakita sa TV screen. Sa susunod na sandali tumingin sa kanya ang asawa at anak niya na puno ng takot ang mga mata at ninginig ang mga daliri habang itinuturo ang likod niya may nasa likod mo pabulong nilang sabi sa takot. Nagulat ang lalaki at bahagyang tumingin sa gilid, at nakita niya ang nakakatakot na babaeng nakapula na may gusot na buhok na lumulutang mismo sa likod niya at sa nakapanghihilakbot na boses tanong nito sino ang naglakas loob kumanta sa hating gabi.
Samantala komportableng nakahiga si Linmo sa kama habang tuloy-tuloy ang notifications mula sa system niya na congratulations ang host ay nakakuha ng 60 emotional collapse points. Masayang tumawa si Linmo, yan ang para sa panggugulo mo sa tulog ko gamit ang nakakaasar mong sigaw gabi-gabi at ngayon takot na takot ka na. Sa isang mabilis na kilos tinawag niya pabalik ang big-breasted ghost, at sa susunod na sandali narinig mula sa itaas ang pagsaway ng landlord sa anak niya at doon tahimik na nakatulog si Linmo nilalamang ng mga masayang tunog na yon. Kinabukasan paglabas ni Linmo para kunin ang takeout niya nakasalubong niya ang landlord at ang anak nito na parehong may maitim na bilog sa mata. Ngumiti si Linmo na sinabing uncle parang nagparty kayo kagabi kasi medyo maingay, pero ano nangyari sa batang bagbog na bagbog ang mukha niya, binugbog ba siya? Napabuntong hininga ang landlord at kumaway, wag mo nang banggitin kasi tila haunted ang bahay namin kagabi. Sumabay si Linmo sa sitwasyon, haunted ang bahay niyo, wala naman akong napansin sa baba, baka sa kakakanta ng anak mo. Dahil inis na ay biglang sinipa ng landlord ang puwete ng anak niya, ito ay para sa mga sigaw mo gabi-gabi kapag kumanta ka pa ulit, paluluhuran kita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linmo ng pakiusap, ang mukha, batang lalaki, mukhang marami kang alam sa ganito, pwede mo ba kaming tulungan kasi kung hindi ay hindi makakatulog ng maayos ang pamilya ko. Kumpiyansang sumagot si Linmo, graduate ako ng high school na naka-specialize sa ghost handling at tila maliit na musical ghost lang yan, laruan lang sa akin, pero yung 5 buwang rent na hindi ko pa nababayaran. Dali-daling sagot ng landlord, kalimutan mo na yun kasi mali ang usapan sa pera sa pagitan ng mga kapitbahay, masisira lang ang relasyon natin, basta tulungan mo lang kami ukol dito. Nang makuha ang gusto, malawak na ngumiti si Linmo, sige dahil kapitbahay tayo tutulungan ko na kayo kaya tingnan natin agad. Pumunta siya sa apartment ng landlord at nagpakitang marunong siya, una nagwisik siya ng asin sa buong kwarto, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang mangkok ng tubig at ininom yun, at pagkatapos ay nagwisik siya sa buong kwarto. Maya-maya sinabi niyang wala na ang multo, pero pinaalalahanan ng landlord na huwag nang papakantahin ng batang lalaki sa gabi, kaya tumango ang landlord at pinuri siya sa galing niya. Habang paalis na si Linmo nang masaya, tumunog ang phone niya, at mensahe yun mula kay Black Little Fat. Na Linmo bro, nasaan ka, game tayo, oras na para magpa-rank up. Mabilis na umuwi si Linmo at nag-login sa laro at tila sa dati niyang buhay pro gamer siya sa top tier at ang maglaro sa mababang rank ay parang kumukuha lang ng candy sa bata. Pagpasok niya sa laro at pag-team up nila ni Black Little Fat, agad niyang pinili ang hero na Blood Eye Ghost para masanay sa skills nito. Habang tumatakbo ang laro, napansin ni Linmo na ang mid lane na Corpse Eating Ghost ay binubuli ng kalabang Bandage Ghost, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at nagtago sa bush na handang mag-ambush. Sa isang kisap mata lumabas siya at inactivate ang skill na Blood Prison Illusion, pero mabilis ang reaksyon ng Bandage Ghost at agad gumamit ng flash skill para makatakas, pero pagdating nito sa safety ng tower ay binalak nitong gumanti gamit ang Bandage Pierce. Pero mabilis na inactivate ni Linmo ang Blood Eye Ghost's retaliation skill, kaya bumalik ang bandage at tumama mismo sa Bandage Ghost. Samantala sa isang abandonadong warehouse sa isang duyan, naglalaro ang isang magandang babae nang may galit, kailangan ko siyang pagbayarin. Sa sandaling yun nakatanggap si Linmo ng notification mula sa system na congratulations, ang host ay nakakuha ng 10 emotional collapse points, kaya lalo siyang natuwa. Bumigay na yata ang morale ng kalabang Bandage Ghost. Hehe, mukhang may bago akong paraan para kumita ng emotional collapse points. Mas lalo siyang dumala sa mid lane, at sa bawat gank niya ay may notifications mula sa emotional collapse system, na congratulations, ang host ay nakakuha ng 80 emotional collapse points. Sa huli, sa isang triumphant na godlike announcement ay bumagsak ang score ng Bandage Ghost sa 0-6-0. Sa loob ng warehouse, basang-basa sa malamig na pawis ang babae at mapatla ang mukha, damit isip niya, baliw ba ang Blood Eye Ghost na bakit ako lang ang target niya, hindi ba siya titigil? Samantala tumingin si Linmo sa winning screen at halos mabaliw sa saya. At hindi ko inakala nakikita ako ng 100 emotional collapse points sa isang game lang, kaya kung may magsabing harmful ang game, ang awayin ko siya. Biglang may friend request na lumitaw sa screen na nag-request si Heartless Clown na IADD ka bilang kaibigan. Napangisi si Linmo, hindi ba yung Bandage Ghost nung last round at makikipag-friend para lang ilabas ang galit niya? Well, wala siyang tsansa, kasi agad niyang decline ang request. Maya-maya tumunog ang system notification na congratulations, ang host ay nakakuha ng 10 emotional collapse points at natawa siya sa sarili, kaya pinatay na niya ang phone. Pinag-isipan ng nangyari na napagtanto niya sa laro na napakahalaga ng retaliation skill ng Blood Eye Ghost, kasi hindi lang nito neutralize ang control effects kundi binabalik pa nito ang atake sa kalaban, kaya malaking sandata yun sa tunay na laban, kaya nagdesisyon siyang ipack-in lahat ng ghost beads niya sa Blood Eye Ghost para mag-level up. Di nagtagal, ilang ghost beads ang naging itim na usok at sinipsip papunta sa Blood Eye ng kaliwang mata niya.
Sunod-sunod ang system alerts na Blood Eye Ghost's loyalty ay tumaas ng 5% kaya ang kabuuan ay 20% na at ang Blood Eye Ghost ay na-upgrade mula sa beginner level Malevolent Spirit. Ngumiti si Lin Mo na double level up kaya nagpatuloy siya sa pag-unlock ng skills ng Blood Eye Ghost at matapos gamitin ng 500 emotional collapse points, matagumpay niyang na-unlock ang second skill nito at nakuha ang retaliation ability at ang epekto ng skill na ito ay kapag inactivate ay kaya nitong inegate ang control effects ng kalaban at ibalik ang kalahati nito pero kumokonsumo ito ng 50 points at may cooldown na 180 seconds. Pagkabasa niya ay bahagyang nadismaya si Lin Mo kasi medyo mahaba ang cooldown. Pero nang tingnan niya ang napakagwapong Blood Eye na nasasalamin sa salamin ay gaman ang pakiramdam niya kasi kung sobrang lakas naman ng retaliation skill ay tatanggapin ko na ang mas mahabang cooldown. Habang nakatingin siya sa Blood Eye sa kaliwang mata niya na naging mula isang bilog hanggang dalawang bilog ay hindi niya mapigil ang mag-isip ng kung ano-ano kasi kung dadami pa ang circle sa pulang mata ko habang nagle-level up ako magiging Rinnegan ba tong mata ko sa dulo? Habang tulala siya sa iniisip may sunod-sunod na katok sa pinto kaya nagulat si Lin Mo sino naman kaya yon. At bakit may bibisita sa akin sa ganitong oras? Pagbukas niya ng pinto unang tumambad sa kanya ang may kantab na kalbong ulo, at nakatayo roon ng isang matandang lalaki na may goatee at nakangising mapanuri habang tinitingnan siya ako si Jai Feng ang principal ng Aris Academy at nandito ako para imbitahan kang mag-aral sa school namin. Medyo nagulat si Lin Mo sikat na ba ako kasi ang principal mismo ang bumisita kaya malaking treatment pero wala pa akong naririnig tungkol sa Aris Academy. Pinapasok niya si Jai Feng sa medyo kainahinala niyang kwarto pero hindi niya inasahan ang susunod na sinabi nito. Habang tinitingnan ng simpleng kwarto may ngiti sa labi si Jai Feng mukhang medyo basic ang living conditions mo kaya bahagyang nainsulto si Lin Mo anong kinalaman niyan sa admission ko. Kaya nang makita niyang nainis si Lin Mo dali-daling nagpaliwanag si Jai Feng na walang offensive na ibig sabihin yun kasi maaari ka naming bigyan ng full scholarship na sasagat sa tuition at accommodation fees kaya malaking tipid yun sa'yo at pamilya mo at pagkasabi nun ay inilabas niya ang school brochure at inabot yun. Kinuha ni Lin Mo ang brochure na halatang nagulat full scholarship ito totoo ba ta? Ayon sa brochure ang akademya ay may lawak na 16,000 hectares kaya ito ang pinakamalaking school sa probinsya at may iba't ibang major sila na healer tank assassin mage at lahat ay tinuturuan ng instructor na may minimum qualification na 60-year Ghost Master. Nang mabasa yun naengganyo si Lin Mo kasi ang Ghost Master University ay naniningil ng 100,000 kada taon na mabigat para sa pamilyang magsasaka niya kaya ang full scholarship ay parang biyaya mula sa langit. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jai Feng at ipinasa ang application form so anong desisyon mo nakakaengganyo di ba? Ako mismo ang naghanap sa iyo at pag nag-enroll ka kahit anong major pwede mong piliin at tila abala siyang inilabas ang ballpen na parang hindi na mapakali na mapapirma si Lin Mo agad. Pero bago pumirma napahinto si Lin Mo, na sinabing bago ako pumayag pwede bang sabihin mo muna ang rankings ng Aris Academy? Sabi ng principal na hindi kami masyadong nakatutok sa rankings kasi ang mahalaga ay kung ano ang natutunan ng mga estudyante namin kasi after all lahat tayo ay naglalayong protektahan ng mga tao hindi ba young hero hindi mo naman pinapansin yung mga panlabas na rank di ba? Biglang naramdaman ni Lin Mo na may mali na tinanong hindi ba ito yung mga unofficial unrecognized na diploma meal. Napalatak na parang kinakabahan si Jai Feng hindi no kasi ang Aris Academy ang pinakamalaking school sa Jiang Province at ang listahan ng notable alumni namin ay sobrang haba na mabibigla ka. Mas lalong naging suspicious si Lin Mo sige nga pangalanan mo nga ang ilang alumni na talagang malalakas kaya naipit si Jai Feng at nauutali si Zhang at kung ano-ano at si Liu well ay naku sobrang dami naming outstanding graduates kaya hindi ko na maalala silang lahat. Bigla ay may tunog ng takong sa may pintuan at pumasok ang isang magandang babaeng may kurbadang katawan ang sinasabi mong largest campus ay dahil 14,000 na hektar sa paaralan nyo ay bakanting libingan lang. Puna niya habang may tinging mapagmataas kay Jai Feng. Naasiwa si Jai Feng pero ang average teacher qualification namin ay 60 year na Ghost Master. Kaya ngumisi ang magandang teacher seryoso ka ba kasi dahil ikaw lang naman ang teacher sa buong school na yun kaya natural lang na ang average ay 60 year na Ghost Master kaya natulala si Lin Mo kasi halos mapaniwalaan niya pa ang isang school na ang principal lang ang tanging teacher. Inalis ng magandang babae ang salamin niya hayaan mo akong magpakilala ako si teacher Amin na isang teacher mula sa Snow Phoenix Academy. Mabilis na nakipagkamay si Lin Mo hello ako si Lin Mo at doon napansin niya ang apat na magkakaibang pattern sa maputlang braso ni Amin. Naglabas ito ng isa pang application form ang Snow Phoenix Academy namin ang ngungunang universidad sa Jiang Province at pang-10 ito sa buong bansa kaya akagagalat naming sumama ka sa amin. Sa dalawang application form sa harap niya ay malinaw na ang Snow Phoenix Academy ang lehitimong choice. Naramdaman ng matandang lalaki na malapit na siyang mawalan ng estudyante kaya awkward niyang binawi ang application form niya habang pilit nang umiti kasi alam niyang kapag nagsalita na ang Snow Phoenix Academy ay maliit na ang tsansa niyang manalo. Kaya mabuting umatras na lang siya para hindi mapahiya.
Sa mismong sandaling yun tumunog ang cellphone sa bulsa ni Amin, at tawag yun mula sa pinuno ng Education Department. Pagkasagot niya umalingaw-ngaw ang sigaw nito na agad na bawiin ang Snow Phoenix admission offer para kay Linmo kaya tanong niya bakit anong nangyari. Napakunot noo si Amin kaya ipinaalam ng opisyal na ang mga mataas na opisyal ng Security Bureau kabilang si Deputy Commissioner Sun ay nag-blacklist kay Linmo sa lahat ng university sa probinsya at mula sa gilid ng mata niya narinig ni Linmo ang usapan. At agad na naisip na gawa ito ni Sun Lily. Napamura si Amin sa galit anong basehan nila para i-block ang napaka-promising talent na estudyante pero hindi na tinag ang opisyal hindi mo na yan concern kaya tapos na ang academic journey ni Linmo at saka marami pa namang talentadong estudyante ang Snow Phoenix. Pinakinggan na lang ni Teacher Amin ang tuloy-tuloy na beep hanggang matapos ang tawag at namula siya sa galit, kaya napabuntong hininga siya habang tinitingnan si Linmo sino ba ang in-offend mo at doon walang pakialam na sumandal si Linmo sa mesa sabihin na lang nating may ilang kalaban ako. Hinilat ni Amin ang sentido niya magsusumite ako ng petisyon sa Education Department gagawin ko ang best ko para makakuha ka ng admission kasi hindi dapat masayang ang potensyal mo. Malumanay niyang pinatong ang kamay sa balikat ni Linmo pero dahil limitado ang influence ko mahihirapan ako pero tanong ni Linmo bakit hindi na lang ako mag-aral ng mag-isa kung hindi ako makakapasok sa mga university. Walang awa na sagot ni Teacher Amin na kasi ang accredited universities lang ang may credentials para payag ang pumasok sa Ghost Realm kaya kung wala yun hindi ka makakapasok sa maraming importanteng ghost domains. At kung wala ring theoretical knowledge mula sa university professors ay hindi ka rin makakakuha ng Ghost Master Certificate kaya siguradong walang Ghost Command Team ang tatanggap sa'yo. Iminungkahi niya na humingi ng tawad si Linmo sa mga na-offend niya kasi kung mapatawad siya baka mabawi ang pag-blacklist. Pero agad na nagdilim ang mukha ni Linmo bakit ako hihingi ng tawad sa kanya kasi sa katunayan ang hindi ko pagtambas sa kanya noon sa Ghost Realm ay pabor ko na nga sa kanya. Biglang may pumalakpak sa may pintuan at si Jai Feng yun kasama ang kanyang goatee at nakikinig pala siya sa lahat. Noble courage gusto ko yan sabi niya at agad na inabot ang enrollment form sino bang nagsabing walang university na tatanggap sa'yo kami Aris Academy ang tatanggap. Nag-aalangan si Linmo ang sinasabi mong university may credentials ba para pumasok sa Ghost Realm kaya hinaplus ni Jai Feng ang goatee niya na puno ng kumpiyansa syempre accredited institution kami at kumpleto ang teaching credentials namin kaya recognized kami ng probinsya. Nagulat si Linmo na ipinunto na blacklisted ako ng Security Bureau at kahit ang Education Department ay hindi nga has na tumutol pero ikaw nga has kang i-enroll ako. Ngumisi si Jai Feng ng may yabang na nakatayo ng matatag at malinis ang Aris Academy at bakit kami papanig sa mga tulad ng Security Bureau hindi ko nga pinapansin ang notifications nila kaya napangisi si Teacher Amin ang galing mo talagang magyabang. Nakita ni Linmo ang pagkakataon at agad siyang nagpabango kay Jai Feng Principal Jai hanga ako sa integridad mo sobrang commendable. Sa susunod na sandali excited na muling iniabot ni Jai Feng ang enrollment form salamat sa mga papuri so Linmo pipirma na ba tayo ngayon? Tumango si Linmo at sabik na nagtanong principal valid pa ba yung alok nyo kanina na wala ng tuition fee kaya kinikiligan ng umiti si Jai Feng oo naman walang tuition at walang accommodation fees kaya nag-thumbs up si Linmo kasi ang hinihiling ko lang naman ay huwag mo sana akong patirahin malapit sa sementeryo. Tinapak ni Jai Feng ang likod niya nang may pagmamalaki haha ang dormitoryo namin ay matatiyog na buildings at maluluwag ang space kaya huwag kang mag-alala pumirma na tayo. Habang pinapanood ni Jai Feng ang pagpirma ni Linmo sa enrollment form, lumiwanag ang mukha niya sa tuwa congratulations sa pagiging estudyante ng Aris Academy at sa loob-loob ni Linmo alam niyang dahil tumanggi nang tanggapin siya ng buong universidad sa probinsya ay wala naman na siyang mapupuntahan kung hindi ang Aris Academy. Kaagad pagkatapos sabik na nagtanong si Jai Feng may kaklase ka bang interesadong sumama sa Aris Academy pwedeng mag-introduce ka ng isa at may Green Corps Ghost Pearl kang reward kaya sa oras na marinig niya yun agad na lumiwanag ang mga mata ni Linmo. Walang alinlangan tinawagan niya ang phone at sinabi hehe black little fat may nahanap akong magandang university para sa atin tara sama tayo. Nang makita ni Teacher Amin na ganito ang nangyari nakaramdam siya ng panghihinayang iniisip na yung mga engot sa Security Bureau ay nagbaon na naman ng isa pang rising star. Pagkatapos ay pumunta si Linmo sa Ghost Marketplace para bumili ng ilang kailangan bago magsimula ang school. Pagpasok niya sa market ay may vendor na sumisigaw na fresh starving ghost ay on sale. Kaya na-curious si Linmo at lumapit boss anong abilities meron ng mga starving ghosts na ta. Paliwanag ng vendor na una ay DevR na kaya nilang kainin ang mga ghost na hanggang 2 level na mas mababa sa kanila at pangalawa ay Hunger Curse na minamarkahan nila ang kalabang Ghost Masters at Ghosts at pinaparanas sa mga ito ang negative hunger effects na parang minor control skill. Sandaling nag-isip si Linmo na wala pa siyang free contract slots at kung gagastusin niya ang points niya para lang dagdagan ng contract limit para sa isang common na starving ghost ay hindi ito sulit kaya nagpas na lang siya. Napansin ng vendor na nandyan pa rin si Linmo kaya tinangka niya itong paandarin sa pambubble na bata parang may espesyal na koneksyon ka sa starving ghost na paano kung final price na lang na 500,000.
Ngumisi si Lin Mo na naisip na ang market price lang ng isang Starving Ghost ay 100,000 pero 500,000 ang benta nito. Haha, ang kapal ng mukha nitong hiningi kaya halatang gusto niya lang lokohin ang baguhang estudyante kaya naisip ni Lin Mo na turuan siya ng leksyon. Boss, maganda yata itong ghost, pwede bang mas mababa ang presyo? Kaya nang makita ng vendor na interesado siya ay nagkunwari itong nasaktan at sinabing kung gusto mo talaga ay bibigyan kita ng 20% discount kaya 400,000 na lang. Pero may kalokohang ngiti si Lin Mo at kinatok ang kulungan. Bibili ako pero hinog na ba ang ghost mo? Kaya nalito ang vendor kasi hindi naman ito prutas. Ano bang ibig mong sabihing hinog? Pagkatapos ay nakakatakot na inilabas ni Lin Mo ang dila niya at dinayla ang labi. Kung hindi pa hinog ay paano ko ito kakainin? Natakot ang vendor at pati na ang Starving Ghost. Demonyo ba ta kumakain pa ng ghosts? Kaya tunog ng system na congratulations host dahil nakakuha ka ng 20 emotional collapse points. Nang marinig ang system notification lalo pang lumakas ang loob ni Lin Mo. Ang payat ng ghost na halos walang laman. Timbangin nga natin para malaman kung magkano talaga, baka niloloko mo lang ako. At saka kung kakainin ko itong Starving Ghost ay baka lalo lang akong magugutom, di ba? Kaya may satiated ghost ba kayo, yung tipong isang kagat lang ay busog ka na buong araw? Lalong nabaliw sa kahibangan si Lin Mo kaya sigaw ng vendor, lumayas ka, hindi kita bebentahan. Congratulations host, at nakakuha ka ng 100 emotional collapse points. Dahil nakuha na niya ang gusto niya ay umalis si Lin Mo na nakangisi kaya habang palabas hindi niya napigil ang asarin ng vendor. Boss, parang bad mood ka, magtabi ka na lang ng pills na nagpapakalma ng puso. Samantala si Sun Lily na halatang inis na inis ay namimili ng gamit para sa school kasama ang kapatid niyang si Sun Mo. Kumalma ka pang comfort ni Sun Mo kasi na blacklist na si Lin Mo ni dad sa buong probinsya kaya siguradong lagot na yung hampas lupa na yon. Pero puno pa rin ng galit ang mukha ni Sun Lily. Hindi ako mapapakalma hanggat hindi ko siya nakakaharap ng harapan. Bigla nilang narinig ang usapan tungkol sa tawaran, at doon napasigaw si Sun Lily, kuya tingnan mo siya, yung demonyong nang bully sakin. Kaya agad siyang hinayla ni Sun Mo palapit at nga kung basta manood ka lang ako na ang maghihiganti para sayo. Hindi alam ni Lin Mo na papalapit na ang gulo habang nakikipagtawaran pa siya sa isa pang vendor. Boss, mukhang ordinary lang tong ghost bead na tatapos may bitak pa kaya sobra naman ng 400,000, pwede bang final price na lang na 20,000? Halos matawa sa gulat ang vendor. Holdaper ka ba o ano ha, 20,000 lang, nagpapatawa ka ba? Sa sandaling yun may kamay na mabilis na humablat sa ghost bead. Bibilhin ko te sa original price, sabi ni Sun Mo. Habang minamaliit si Lin Mo ay sinabi nito na ang mga mahihirap tulad mo ay dapat nasa bahay lang at huwag dungisan ang pangalan ng Ghost Masters. Kumunat ang noo ni Lin Mo at tiningnan siya ng masama. Sila na naman tong mga mayabang, gusto niyo akong guluhin, sige laro tayo. May ngising palalo ay naglabas si Sun Mo ng gold card at iniabot sa vendor sabay diin na sinabing hindi pwedeng mapahiya ang pangalan ng mga Ghost Master dahil sa mga pulubi. Pagkakita ni Lin Mo sa transaksyon sa halip na mainis ay natawa pa siya. Haha, isang ghost bead na may bitak tapos 300,000 na yan, kahit yun sobra pa rin, tanga lang ang bibili niyan kasi parang binibentahan ka na ng baboy tapos ikaw pa yung tumutulong magbilang ng pera. Pagkarinig nito mas maigi pang sinipat ni Sun Mo ang ghost bead at kitang-kita ang mga bitak kaya napagtanto niyang na-scam siya. Pero pilit pa rin siyang nagkunwaring cool, may pera ko kaya kung gusto kong bilhin ta ay bibilhin ko at gusto ko pa nga yung may bitak, kaya anong pakialam mo, ikaw na wala namang pera, puro asim lang ang kayang iluwa. Pero ngumiti lang ng tuso si Lin Mo. Sa susunod na sandali tumayo siya at masiglang sumigaw sa mga tao na halika kayo, may tanga rito na gustong magbayad ng mahal para sa mga basag na ghost beads, lumapit kayo, tingnan nyo, pag na-miss nyo ta ay wala nang susunod. Sa isang iglap nagdagsaan ng mga stall owner sa paligid. Gwapo, tingnan mo tong heirloom na basag na ghost bead mula sa pamilya ko na dating 9 million ang halaga pero ibibigay ko na sayo ng 8 million na lang, ano, payag ka ba? Congratulations sa host dahil nakakuha ng 10 emotional collapse points at doon natigilan si Sun Mo sa dami ng bumubulagang vendor at agad na nilunok ang laway niya bago binawi ang gold card. Nang makita ni Sun Lily na delikado na ay dali-dali niyang hinayla ang kapatid niya palayo, pero habang umaalis ang dalawa, hinimas ni Lin Mo ang baba niya. Akala niyo makakaalis na kayo agad, hindi yan ganun kadali. Kaya doon malakas niyang itinuro ang dalawa at sinigaw, ay naku, hindi ba yun ang anak na lalaki at babae ni Deputy Director Sun ng Security Bureau? Huwag niyo sabihing wala kayong pera kasi gusto niyong bilhin ito nung una tapos ngayon aatras kayo, hindi pwedeng madungisan ang reputasyon ni Director Sun. At doon agad na nagsalita ang mga tusong vendor sa paligid na oo nga kasi hindi naman kapos ang pamilya Sun kaya siguradong gusto lang ni Deputy Director Sun na pigilan ang pagdagsa ng mga basag na ghost bead sa mga market kaya binibili nila ang mga ito gamit ang kanilang sariling bulsa. Napasubsob sa gulo ang magkapatid kaya puno ng pagkapuot ang tingin nila kay Lin Mo na parang gusto na nila siyang balatan ng buhay. Patuloy namang nagbubulungan ng mga tao, hindi ba yan yung anak ni Deputy Director Sun mula sa Snow Phoenix University? At kung ano ang sabihin ng genius student ng Snow Phoenix ay siguradong totoo yun, lalo na pagtungkol sa reputasyon ng pamilyang Sun. Sa susunod na sandali nagngit-ngit si Sun Mo at ibinigay ang card niya. Sige na, bibilhin ko tong 8 million ghost bead.
Mabilis na naglabas ng card reader ang vendor. Salamat boss, talagang maganda ang puso ng pamilya Son. At doon habang nakikita nilang naglaho ang 8 milyon ng ganun-ganun lang, pakiramdam ng magkapatid ay parang dinudugo ang puso nila kasi kapag nalaman ng ama nila na gumastos sila ng 8 milyon para sa walang kwentang bagay malamang patay sila. Kaya congratulations sa host at nakakuha ng 200 emotional collapse points. Nang makita ang pagtaas ng points niya, tuwang-tuwa si Linmo. Para yan sa pagpapasikat nyo sa harap ko, haha, naisahan ko kayo. Sa sandaling yun, lumapit si Sun Mo kay Linmo na may madilim na ekspresyon at pabulong na nagbanta, "Hoy bata, naghahanap ka ba ng gulo?" At doon sumali si Sun Lily at inudyukan ang kapatid niya na tapusin si Linmo. Si Linmo naman na parang walang pakialam ay humikab pa, "Ha, anong sabi mo, magpapasalamat ka? Well, mahilig akong tumulong sa kapwa kaya wag ka nang magpasalamat." Bigla tinutok ni Sun Mo ang sarili kay Linmo at malakas na sumigaw, "Linmo, hinahamon kita." Kaya hindi napigilan ng mga tao na makialam. "Ha, hinahamon ng isang second-year college student ang isang senior high school student? Hindi ba yan lantad na pang-aapi?" na kulagot ang batang ta. Ngumisi si Linmo, "Ha, second-year college student ka at senior high school student lang ako, kaya 2 taon ang pagitan natin. Ha, hinahamon mo ko, mas makapal pa ang balat mo kaysa sa pader ng syudad." Nang makita ni Sun Mo na nagdadalawang isip si Linmo, mabilis niyang inilahad ang bagong bili nilang basag na ghost bead. "Kung manalo ka ay mapupunta sa'yo lahat ng ghost beads na tao. Ano, game ka ba?" Napatitig si Linmo sa box na iniharap sa kanya at bahagyang natigilan na kahit hindi ganoon kataas ang quality ng mga ghost beads na ito ay lampas 2 milyon pa rin ang halaga nito. At saka ang makakuha ng bagay ng libre ang pinakamasarap sa pakiramdam. Patuloy pang nang asar si Sun Lily, "Hoy payat, takot ka na ba ngayon? Hindi ba't ang yabang mo ngayon lang?" Sa susunod na sandali, matapang na itinuro ni Linmo ang dibdib niya. "Mukha ba akong takot? Sige, tinatanggap ko ang hamon mo." Maya-maya lang nagtipon ng mga tao sa paligid ng challenge platform. "Go lang bata, bigyan mo ng sampal ang estudyante ng Snow Phoenix kasi matagal na akong iritado sa kanila." Samantala sa gitna ng crowd, isang babaeng may 2 ponytail ang nakatitig kay Linmo sa stage at nanlaki ang mga mata niya. Bakit siya na naman? Mahigpit niyang kinuyam ang mga kamao niya sa excitement. Iniisip na baka may pag-asa si Linmo laban kay Sun Mo kaya sumigaw siya, "Talunin mo yung estudyante galing Snow Phoenix, itumba mo siya." Sa sandaling yun, mayabang nang umisi si Sun Mo at sinimulang kalasin ang benda sa kaliwa niyang braso. "Hoy bata, huwag mong sisihin ang sarili mo kung mamatay ka o mapinsala." Ngumiti lang si Linmo pabalik na inisip na, "Hindi ako mayabang, kung hindi ako mananalo tatakbo lang ako, tanging tanga lang ang tatayo at hihintaying mabugbog lang ng kalaban." Pagkatapos hinawakan niya ang braso niya at sinimulang tawagin ang Chainsaw Ghost, "Ang daldal mo." At sa isang iglap sa gitna ng makapal na ghostly aura, lumitaw ang Chainsaw Ghost at diretso itong sumugod kay Sun Mo. Nang makita ni Sun Mo ang paparating na chainsaw, naisip niya na nakipag-contract na siya sa low-level malevolent spirit, pero maya-maya ay natawa siya ng may pagmamaliit. "Pero mas malakas pa rin ang mga ghost ko kaya mabilis niyang iginalaw ang mga kamay at braso niya para palabasin ang mga multo." Sa susunod na sandali, 3 low-level malevolent spirits ang lumitaw at yun ay ang ground ghost at ang electrocuted ghost at ang giant ghost. Tiningnan ni Linmo ang mga ghost na kontrolado ni Sun Mo at naging seryoso ang mukha niya. May pakulo rin pala si Sun Mo, naisip niya. Nagbulungan ang mga manunood sa gulat. Yung giant ghost ang tank at ang electrocuted ghost ang mage, tapos ang ground ghost naman ay ang pang-control. Perfect ang lineup na ito kaya marami ang nagsimulang magsabing sumuko na lang si Linmo. Pero ang babaeng may 2 ponytail ay nakahawak ang baba sa kamay ay naniniwalang may pag-asa pa si Linmo na sinabing malakas ang electrocuted ghost at ground ghost pero mahaba ang cooldown ng skills nila, kaya kung mahuli ni Linmo sila sa pagitan ng cooldown ay pwede pa siyang bumawi. Bulong niya sa sarili. At doon may katabing middle-aged ghost master na nakangiting ng aasar. "Boyfriend mo ba siya? Kasi mukha kang sobrang bias sa kanya." Kaya namula ang mukha ng babae na, "Hindi, huwag kang gumawa ng kwento." At sabay umirap siya at mahina pang nagbulong, "Ayoko lang talagang makitang manalo ang taga Snow Phoenix." Sa sandaling yun, inumpisahan ng ground ghost sa stage ang choking skill niya kaya nagbuga ito ng napakaraming water vapor at bubbles. Habang bumabalot ang mga bula sa katawan niya, pakiramdam ni Linmo ay parang nilulunod siya sa ilalim ng tubig. At hirap na hirap huminga kaya sobrang lakas ng control skill na hindi ako makahinga, isip niya. Nakatitig si Sun Mo kay Linmo habang may mapanghamak ng ngiti. "Akala mo special ka, ha? Pero napasubo ka agad. Tatagal ng 2 minuto ang ground ng control na kaya tapos ka na." Napag-isip-isip ni Linmo na kailangan niyang makatakas sa loob ng 2 minutong yun kaya agad niyang itinuro si Sun Mo. Sa isang kisap mata, tumalon sa ere ang Chainsaw Ghost na may hawak na chainsaw at diretso ang atake kay Sun Mo, pero si Sun Mo na laging alerto sa Chainsaw Ghost ay inutusan ng giant na harangan ang atake. Binuksan ng giant ng todo ang bibig nito at sinipsip ang tubig sa paligid, at ang napakalaking katawan nito ay lalo pang lumobo dahil sa tubig kaya mas lumaki pa. Ang chainsaw attack ay tuluyang naiblock sa gitna ng matinis na ugong, kaya mapanuyang sinabi ni Sun Mo yan na balahat nakakadismaya, at ngumisi siya. "Hindi pa tapos ang atake ko, akala mo kaya mo ta?"
Sa susunod na sandali inutusan niya ang electrocuted ghost na gamitin ang skill nitong death current kaya ngisay ang chainsaw ghost ng damaloy ang kuryente mula sa dibdib nito at kumalat sa tubig. Sa isang iglap na puno ng electric light ang paningin ni Linmo at nang makita ang papalapit na electric current, huminga siya ng malalim at umiwas sa tama na muntik ng tamaan ng bolt mula sa itaas. Pero hindi ganun kaswerte ang chainsaw ghost kaya sumigaw ito sa sakit habang nakuryente, at puno ng sugat ang katawan nito at kumalat ang amoy ng nasunog na laman sa hangin at bumaba ng kalahati ang health nito pero habang bumababa ang health ng chainsaw ghost ay na-trigger ang passive skill nitong bloodthirsty kaya biglang lumakas ng ilang beses ang attack power nito. Sa gitna ng matinding sakit na mula ng husto ang mga mata ng chainsaw ghost at muli itong sumugod sa giant, at sa pagkakataong ito hindi nakayanan ng dambuhalang giant ang tama kaya nanlaki ang mga mata nito at tumilamsik ang laway. Nang makita ni Sun Mo na mabilis nang nauubos ang health ng giant ay halos mapanatalan siya paano nangyari at paano nagiging ganito kalakas ang chainsaw ghost. Nang halos 1/3 na lang ang health ng giant nagsimula siyang mataranta hindi ito maganda kailangan kong tapusin agad ta at patumbahin ang batang ta. Pero sa sandaling yun naging sobrang sharpened ang senses ni Linmo at nakikita na niya ng malinaw ang bawat galaw ng electrocuted ghost, kaya madali niyang naiwasan ang mga electric attack na madalas ay sa isang iglap lang. Para siyang paru-paro na sumasayaw sa gitna ng walang humpay na bugso ng kuryente, at naiwasan niya ang bawat tama, habang diretso siyang papunta kay Sun Mo. Nang mapansin ni Sun Mo na palapit ng palapit si Linmo ay namutla siya kaya inutusan niya ang electrocuted ghost na ibuhos ang lahat ng kuryente kay Linmo. Sa isang iglap naglaho ang lahat sa liwanag ng kuryente na parang bagyong bumabagsak mula sa langit pero sanay na si Linmo sa pattern ng atake ng electrocuted ghost. Ang mga bolt ay habol lang ng habol sa kanya pero laging isang hakbang ang layo kaya ngumisi siya habang mabilis na umiwas ng patalikod at paikot gamit ang eksaktong galaw at prediction niya. Hindi na rin kalmado ang audience at doon tumalon sa tuwa ang babaeng may dalawang ponytail ang galing tinalo niya ng husto si Sun Mo kaya talagang walang special sa mga taga Snow Phoenix University sa sobrang tuwa ay hindi niya namalayang tinamaan sa mukha ng kanyang ponytail ang lalaking nasa tabi niya. Ang lalaking yun ay si Deputy Director ng Education Bureau na si Zing Shan at medyo natigilan din si Zing Shan, kasi humanga siya sa galaw at predictive skill ni Linmo pero naniniwala pa rin siyang hindi kaya ni Linmo talunin si Sun Mo. Tiningnan niya ang sobrang excited na babae at sinabi huwag kang masyadong matuwa sa pagtalbog-talbog ni Linmo kasi kapag ginamit na ni Sun Mo ang combined skill ng contract ghosts niya ay tapos na si Linmo. Sumagot agad ang babae bakit ka ba sigurado na matatalo si Linmo pero sige nga tumaya tayo ng isang Green Corps Ghost Pearl game ka ba? Tinapunan siya ng malamig na tingin ni Zing Shan na bakit makikipagpustahan ako sa batang tulad mo hindi ako bababa sa level na yan kaya nagtaas ng kilay ang babaeng may dalawang ponytail at pinasaringan siya siguro takot ka lang ang bongga-bongga mong manamit pero ang baba naman ang lakas ng loob mo. Hindi napigilan ni Zing Shan ang tawa niya akala mo natatakot ako pero sige binibini tatanggapin ko ang taya mo pero ayoko ng ghost pearl mo kaya kapag nanalo ako dapat hihingi ka ng apology sa akin deal ka ba? Tuwa ang bumungad sa babae well apology lang ba ayos lang yun kasi kapag nanalo ako isang Green Corps Ghost Pearl ay worth 100,000 kaya yayaman ako. Sa sandaling yun napatingin si Zing Shan sa excited na babae at naisip ang hitsura niya na parang si Gao Shishi ito ang anak ni Director Gao. Biglang may hiyaw mula sa pulutong tingnan nyo lumalaban na ang high schooler. Sa puntong yun nakatakbo na si Linmo palapit kay Sun Mo na nakataas ang kamao at kahit walang tigil ang electrical bombardment ng electrocuted ghost kalmado pa rin si Linmo kasi dahil ang blood eye ng mata niya ay nakakalculate na ang lahat ng attack points. Sa loob lang ng isang segundo nasa harap na siya ni Sun Mo kaya nang mapansin ni Sun Mo na papalapit ito ay agad niyang inactivate ang skill ng ground ghost na water with wrap at ito ang trump card niya na isang malakas na control ability. Nagsimulang maglabas ng malagkit na likido ang ground ghost at mula roon ay mabilis na lumago ang napakaraming water weeds kaya agad na inutusan ni Sun Mo ang mga weeds na balutin si Linmo. Alam ni Linmo na kapag nahuli siya ng mga halamang yun ay wala na siyang laban, pero diretso pa rin siyang sumugod kay Sun Mo kaya nang makita ito malisyosong tumawa si Sun Mo ikaw ang may gusto nito bata kapag nabalot ka na ng mga weeds na ta ay tapos ka na hahaha. Pero sa susunod na sandali nagtagpo ang mata ni Sun Mo at ng blood red eye ni Linmo. Kaya bigla siyang nakaramdam ng panandali ang hilo at lumabo ang paningin niya. Kahit nahihilo pilit pa rin niyang minamanmanan ang water weeds para balutin si Linmo, kaya sa isang iglap na balot ng buo si Linmo ng mga water weeds at hindi na makagalaw. May mapanuyang ngiti sa mukha ni Sun Mo hihihi tumakbo ka na ngayon bata akala mo ikaw ang astig mediocre ka lang pala, pero si Linmo na nakapulupot sa mga weeds ay kalmado pa ring sumagot bakit hindi mo tingnan ng maigi kung sino talaga ang hindi makagalaw. Kaya pagkarinig nun ay nataranta si Sun Mo at pilit na tumayo pero napagtanto niyang siya pala ang hindi na makagalaw. Sa susunod na sandali dahan-daang nagbago ang tanaw sa harap ng mga mata niya at nakita niya si Linmo na nakatayo ng maayos sa harap niya habang siya mismo ang mahigpit na nakabalot sa water weeds.
Napuno ng takot ang mukha ni Sun Mo. Damn it, Blood Eye Ghost, tila na illusion ako at inayos mo yung hallucination na galing sa backlash ng Blood Eye Ghost para guluhin ang sense of direction ko. Pagkarinig nito yumuko si Lin Mo sa harap niya na may malokong ngiti. Well, hindi ka naman pala walang alam, pero hindi ba medyo late na ang realization mo? Nabigla ang audience sa biglang pagbaliktad ng sitwasyon at ang babaeng may dalawang ponytail ay nagsimulang mag-cheer para kay Lin Mo habang humuhuwi ng excited. Si Zheng Shan naman seryoso ang mukha habang mabigat ang titig niya sa silweta ni Lin Mo. Napakahigpit ng kondisyon para magamit ang backlash skill ng Blood Eye Ghost, pero na-master yun ni Lin Mo kahit walang formal training, kaya talagang nakakatakot ang talento at comprehension niya. Naghamon ng babaeng may dalawang ponytail. Di ba kita mo yung amazing na Snow Phoenix student mo ay wala yan kay Lin Mo? Lalong nagalit si Sun Lily. Sinong nagsabi na matatalo ang kapatid ko? Hindi pa tapos, titingnan nyo lang. Pero tumawa ng pilyo ang babaeng may dalawang ponytail habang tinatakpan ng bibig. Tinalo na siya ng husto ng isang high schooler tapos ang tapang mo pa ring magsalita. Kaya lalong nainis si Sun Lily at sinigawan si Sun Mo sa stage. Kuya, gamitin mo na yung combination skill mo at tapusin mo siya. Napangiti ng mapait si Sun Mo kasi plano sana niyang gamitin ang combined skill na yun sa major inter-school competition at hindi niya inakala na mapipilitan siyang gamitin yun dahil lang sa isang high school student. Dahil doon lalong uminit ang galit niya at bamalat sa katawan niya ang ghostly aura. Bata, ikaw ang may gawa nito. Sa susunod na sandali mabilis siyang sumipsip ng tubig. At sa bawat hinga niya ay lalong lumobo ang tiyan ng giant hanggang magmukha itong napakalaking pader ng laman. Biglang may malakas na bang at sumabog ang tiyan nito na naglabas ng rumaragasang mabahong tubig, kaya nandidiri si Lin Mo sa nakakasulasok na amoy at muntik ng samuka ito na ba ang malaking move mo, biochemical attack. Pero pagkalipas ng pang-aasar niya bigla niyang napansin na may kulang. Sandali, nasaan ang ground ghost? Sa susunod na sandali lumitaw mula sa tubig ang ground ghost at sumunggab kay Lin Mo na parang pugita. Huli ka, halika, lumubog tayo sa ilalim ng tubig. Hihihi. At nang walang hinto, hinayla siya ng ground ghost pababa sa kailaliman ng tubig. Desperadong sinampal ni Lin Mo ang ibabaw ng tubig na pilit gustong kumawala at hindi mahatak pababa, pero sobrang lakas ng ground ghost, kaya sa isang splash ay tuluyan siyang nalubog. Sa sumunod na sandali kumapit ng mahigpit ang ground ghost sa likod ni Lin Mo na titig sa kanya gamit ang walang buhay na mga mata. Sabay baliw na tawa. Mamatay ka, malunod ka, sobrang lonely ko, samahan mo ako. Habang nasasakal siya sa maruming tubig at nakikita ang baluktot na tuwa sa mukha ng ground ghost, hindi napigilan ni Lin Mo na sampin ito sa isip ang dumi ng attack na kasi kahit patay na ay gusto pa nitong may isama sa hukay. Bigla umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagandong mula sa langit, kaya tumingala si Lin Mo at nakita si Sun Mo na kinokontrol ang electrocuted ghost habang nagtitipon ito ng storm of electricity sa himpapawid, at doon niya naintindihan ang kombinasyon ng skill ni Sun Mo. Una, ginagamit ang pagsabog ng giant para lumikha ng water field, at pagkatapos ay sasabayan ng ground ghost para hindi makagalaw ang kalaban, at panghuli tatamaan ng thunderbolt ng electrocuted ghost, at kahit hindi tumama ng diretso ang thunder pero dahil conductive ang tubig ay siguradong makukuryente pa rin ang kalaban. Talagang napakadetalye at napakatalino ng combo skill na yun, at doon habang handa nang bumagsak ang thunderbolt, mabilis na nag-isip si Lin Mo na dalawang skill na lang ang natitirang pwede niyang gamitin kasi kaunti na lang ang spiritual energy niya. Kung gagamitin niya ang Blood Prison Illusion sa ground ghost ay makakalaya siya pero tatamaan pa rin siya ng thunderbolt, kaya sa ganitong sitwasyon naisip niya kung babagsak din lang ako edi isasama ko na lang kayo, kaya dahil doon pinindot niya ang M-shaped pattern sa braso niya. Naguluhan si Sun Mo nang makita ang ghostly energy na lumalabas kay Lin Mo. Bakit ang daming ghost energy na nilalabas niya? Sa susunod na sandali lumitaw sa ere ang big-breasted ghost. Yakap ang sinaunang zither, at doon tiningnan nito ni Lin Mo ng bahagyang nakangiti. Ngayon magsisimula ang counter-attack ko. Namutla si Sun Mo habang pinapanood ang big-breasted ghost na pinipitik ang mga string ng zither. Hindi maganda te paanong may isa pa siyang contract ghost. Pero huli na ang lahat kasi naipalabas na ni Lin Mo ang atake sa pamamagitan ng big-breasted ghost, kaya ang mga himig ay naging soundwaves na tumagos sa katawan ni Sun Mo. Naghiyaw siya sa sobrang sakit. Anong klaseng baliw ito? May contract ghost siya pero hindi niya ginamit para iligtas ang sarili niya, at imbes na yun ang ginawa ay ako ang inatake niya. Gusto niya bang mamatay lang kami? Sa matinding takot niya nakita pa niya ang chainsaw ghost na sumugod din sa kanya. Kaya ng gulat na gulat at takot sa buhay niya ay pilit siyang lumaban pero nakagapos siya ng aquatic plants at hindi siya makagalaw. Sa desperasyon niya sinubukan niyang utusan ang nahina at tuyot na giant ghost na protektahan siya, pero ang giant na sobrang hina na dahil sa pumutok na tiyan ay hindi nakasabay sa atake ng chainsaw ghost. Isang hagupit lang at naging piraso-pirasong laman ang giant ghost sa harap mismo ng mga mata ni Sun Mo, at madaling sinipa palayo ng chainsaw ghost. Nanlamig ang pawis sa noo ni Sun Mo habang takot na takot niyang pinapanood ang chainsaw ghost na may nakakalokong ngiti at nagsabing, laman ng tao, paborito ko.
Dahil sa napipintong panganib ay natataranta si Sun Mo na naisip na si Lin Mo man ay handang mamatay pero si Sun Mo ay hindi dahil anak siya ng Deputy Director ng Security Bureau kaya may magandang kinabukasan siya kaya ang ipagpalat ang buhay niya kay Lin Mo na sa tingin niya ay isang walang pangalan ay isang napakawalang katarungang palitan. Dahil doon dali-dali niyang inutusan ng electrocuted ghost na ilihis ang kidlat, kaya sumunod ang nakakasilaw na flash at nagbago ang direksyon ng kidlat bumagsak ito diretso sa Chainsaw Ghost. Sumigaw sa sakit ang Chainsaw Ghost kasi nasunog ang likod nito, na tumilapon ng balat at laman at lumitaw ang mga butong naging itim sa matinding kuryente, at ang ataking originally para kay Sun Mo ay na-distract at tumama sa lupa. Mayabang nang umisi si Sun Mo kay Lin Mo, "Hoy bata, gusto mo akong isali sa life trade mo, sa tingin mo ba karapat-dapat ka?" Pero sa mismong sandaling inaakala niyang panalo na siya. Umungal ng malakas ang Chainsaw Ghost na hirap bumangon pagkatapos ng kidlat at doon damaloy ang dugo sa katawan nito at ang dating matingkad na pulang mata ay lalo pang nagningning na nakatutok kay Sun Mo. Ito ang sandali na hinihintay ni Lin Mo dahil ang passive ability na Bloodthirsty ay nagpalakas ng attack ng Chainsaw Ghost ng 10 beses, kaya agad niyang inutos ang second skill na Chainsaw Frantic Dance. Nagwala ang Chainsaw Ghost at nilakas nito hanggang sukdulan ng chainsaw at nagsimula ng walang habas na pag-atake. Ang mga chainsaw ay rumaragasa sa hangin sa loob ng 10 metrong radius, at ilan sa mga yun ay muntik nang tumama sa noo ni Sun Mo, kaya dahil sa near-death experience gumulong-gulong siya sa lupa sa desperadong pag-iwas. Akala niya ay nakaiwas na siya pero nang lumingon siya sa matinding takot, ay nakita niyang diretsyo ng ibinababa ng Chainsaw Ghost ang chainsaw nito papunta sa baywang niya. Sa panik niya sumigaw na lang siya sa electrocuted ghost na tulungan siya pero sa mismong susunod na sandali ay sumugod ang electrocuted ghost at sinubukang harangin ng Chainsaw Ghost pero dahil glass cannon mage lang ito ay hindi nito kinaya ang bigat ng chainsaw at nahati sa dalawa, pero buti na lang dahil sa maikling sagabal na yun ay medyo nagbago ang direksyon ng chainsaw. At isang tainga lang ni Sun Mo ang natanggal sa halip na mabiyak siya ng buo. Umatras siya na hawak ang dagwang tainga at sumigaw sa sakit, at "Tainga ko, Lin Mo, pagbabayaran mo, hindi kita palalampasin." Kaya isang boses ang umalingaw na congratulations sa host sa pagkuha ng 50 emotional collapse points. Sa sobrang sakit at pagkataranta nag-isip si Sun Mo kung ano pa ang gagawin niya ngayon. Halos ubos na ang health ng electrocuted ghost at giant ghost at ang natitirang maaasahan na lang niya ay ang ground ghost. Kaya wala siyang choice kundi utusan itong bumitaw kay Lin Mo at bumalik para protektahan siya. Sa wakas ay nakawala si Lin Mo sa hawak ng ground ghost at napahawak siya sa leeg ng may ginhawa at ilang malalalim na hininga ang kinuha na sinabing ang nakakairitang demonyo talaga ang ground ghost na yun. "Halos masuffocate na ako," at dahil sa sunod-sunod na palit ng sitwasyon sa laban ay sobrang na-excite ang audience sa ibaba ng stage. Si Zheng Shan habang pinapanood si Lin Mo na nakawala ay hindi napigil ang humanga na ang tapang at liksi ni Lin Mo ay wala nito sa buong probinsya kaya talagang kahanga-hanga at tila hindi siya kayang tapatan ni Sun Mo. Ang babaeng may ponytail ay palakpak din ng palakpak o ogo lang. Nakangising masama si Lin Mo kay Sun Mo habang nakakuyom ang mga kamao. "Kinontrol mo ako ng matagal kaya ngayon ako naman ang manggugulo sa'yo." Kaya nang marinig yun nanlamig si Sun Mo, "Anong gagawin mo?" Itinuro ni Lin Mo ang mga kamay niya kay Sun Mo at agad na inutos sa big-breasted ghost ang skill na the Sanskrit sound claims life kaya mabilis na gumalaw ang mga daliri ng big-breasted ghost sa mga string, at ang mga kitakot-takot at matatalim na tunog ng zither ay sumugod kay Sun Mo na parang tinamaan ng kidlat si Sun Mo at ang natitirang contract ghosts niya kahit tinatakpan pa ang mga tenga ay hindi kayang i-block ang mapanakit na himig at napasigaw sa sakit. Sa puntong yun ang mga mata ni Sun Mo ay pula na sa galit at hindi matanggap ang nangyayari. "Paano ako matatalo ng walang kwentang?" tasigaw niya. "Hindi pa ako talo kaya counter-attack ngayon din," at agad niyang inutusan ng 3 fierce ghosts na sumugod. Pero sa susunod na sandali parehong naglaho ang giant at electrocuted ghost na halos wala nang natitirang health, at lumalabas na na-trigger na ang insta-kill effect ng the Sanskrit sound claims life. Napasigaw ng puso ang durog na si Sun Mo kasi hindi lang napakalaking backlash ang matatanggap ng Ghostmaster kapag nawasak ang mga contract ghosts nito, kundi nag-invest pa siya ng napakaraming oras at pag-aaruga sa 2 ghost na yun. Dahil sa pinagsamang sakit sa katawan at puso ay nagsuka siya ng dugo, at bumagsak ng walang malay kaya isang boses ang umalingaw na congratulations sa host sa pagkuha ng 200 emotional collapse points, at doon kalma lang na tiningnan ni Lin Mo ang himateyang si Sun Mo. Kapag nawasak ang contract ghost ay bumabalik ang backlash sa Ghostmaster at nagdudulot ng malaking pinsala pero nakuha lang ni Sun Mo ang karapat-dapat sa kanya. Sa sandaling yun idineklara ng referee sa gitna ng hiyawan ng crowd na tapos na ang laban at panalo si Lin Mo. May tusong ngiti sa labi ay dumiretso si Lin Mo kay Sun Lily at inilahad ang kamay niya at sinabing, "Ibigay mo na ngayon ang ghost bead ko." Sa sobrang galit ay inilabas ni Sun Lily ang box ng ghost beads at inihampas yun sa kamay ni Lin Mo at sinabing, "Lin Mo, pagsisisihan mo, titingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang kayabangan mo."
Nang makuha niya ang ghost bead ay kumaway lang ng casual si Linmo at tumalikod na para umalis at naisip na ang magkapatid na ta ay parang mga cash cow ko kasi hindi lang pera ang binibigay nila pati emotional collapse points na rin kaya panalo talaga kaya kailangan ko nang umuwi at i-absorb agad ta. Si Zheng Shan na may malungkot na ekspresyon ay tinapunan ng malamig na tingin ang nawala ng malay na si Sun Mo sa stage. Hindi man lang natalo ng isang sinasabing genius ng Snow Phoenix University ang isang high school student na kakahiya, kaya nagtataka tuloy ako kung ano bang iniisip ni Gao Longchen at Sun Deli kung bakit nila pina-blacklist sa mga universidad ang ganitong talento ang ingat naman nila. Sa sandaling yun tumagilid ang ulo ng babaeng may dalawang ponytail at tuwang-tuwang tumingin kay Zheng Shan, "Hoy uncle, panalo ako, tuparin mo na yung pusta mo." Walang alinlangan inilabas ni Zheng Shan ang isang Green Corpse Ghost Pearl at ibinigay yun sa kanya. Kaya tuwang-tuwa ang babaeng may dalawang ponytail at hinalikan pa ang ghost bead. "Hehe, easy 100,000 lang ta uncle, ang bait mo talaga." Pero habang masaya siyang paalis na ay nadaanan niya si Sun Lily, at hindi sinasadyang narinig niya si Sun Lily na may madilim na mukha at pabulong na sinasabi sa mga lalaki doon na patayin niyo siya at siguraduhin niyong malinis, kaya biglang pamatla ang mukha ng babae patay na gusto nilang mag-higanti. Nang makita niyang mabilis na sinusundan nila si Linmo ay lalo siyang nataranta kasi ubos na ang spiritual energy ni Linmo at malubha ang mga sugat ng contract ghosts niya kaya siguradong hindi kaya ito ni Linmo. Habang nakatitig sa papalayong likod ni Linmo ay kinuyam niya ang mga ngipin at sinundan nito. "Tutal tinulungan niya akong makabawi sa estudyante ng Snow Phoenix University, kahit paano ay hindi ako pwedeng manood lang." Samantala walang kaalam-alam si Linmo sa paparating na panganib at iniisip pa kung paano niya reregaluhan ng ilan sa mga contract ghosts niya. "Chainsaw Ghost, ililibre kita ng karne ngayon." Pagkakita sa laman sa bag halos makalaway ang Chainsaw Ghost sa sobrang gutom, pero pagkatapos ay inabot ni Linmo sa big-breasted ghost ang isang napakalaking braso. "Utin mo ta para hindi ka na mapagod sa paglalakad." Kaya naasar ng husto ang big-breasted ghost at sigaw nito, "Lumayas ka." Matapos regaluhan ng Chainsaw Ghost at big-breasted ghost ay napansin ng Blood Eye Ghost na wala naman para sa kanya. "Oy ano ta, bakit sila meron ako wala?" May mapaglarong ngiti si Linmo at itinuro ang isang bag. "Huwag kang mag-alala, pinaghandaan kita ng best eye drops, ito ang mentholated ointment." Agad na nagduda ang Blood Eye Ghost. "Sandali, eye drops dapat hindi ba, bakit mentholated ointment binibigay mo sa akin?" Kunwaring nalilito si Linmo, "Hindi ba't eye drops naman ang mentholated ointment at saka naalala mo pa nga gumamit ka noon ng super glue?" Kaya isang boses ang umalingaw na congratulations sa host sa pagkuha ng 40 emotional collapse points. Sumabog sa galit ang Blood Eye Ghost. "Sinusubukan mo na naman ba akong guluhin?" Kaya doon bumaba ng 5% ang loyalty ng Blood Eye Ghost at naging 15% na lang. Natigilan si Linmo at agad na sinuyo ang Blood Eye Ghost. "Bro Ghost, huwag kang magalit kasi joke lang naman yung tingnan mo, walang mentholated ointment sa bag kasi eye drops lang talaga hehe." Kaya doon lang napatahimik ang Sunere na Blood Eye Ghost at bumalik ang loyalty nito. Habang masayang naglalakad si Linmo papasok sa eskinita at kumakanta-kanta, biglang nagbabala ang Blood Eye Ghost na masama ang pakiramdam. "Mag-ingat ka, may sumusunod sayo." Medyo walang pakialam si Linmo at sagot niya, "Bro Ghost, ang galing mo talaga, paano mo nararamdaman kung ano ang nasa likod habang nakatingin ka sa harap?" Pero doon tinaasan siya ng kilay ng Blood Eye Ghost. "Mahigit 200 taon na ako at sensitibo pa rin ako sa presensya ng panganib. Nag-aalalang idinugtong nito na anong gagawin natin ngayon kasi ubos na ang spiritual energy mo at mahina pa ang Chainsaw Ghost kaya hindi maganda kaya napabuntong hininga si Linmo. "Kakayanin na lang natin anuman ang dumating." Biglang may mabilis na anino sa lupa na papalapit sa kanya kaya mabilis na sumigaw ang Blood Eye Ghost, "Mag-ingat ka." Slime yun ng corrosive ghost pero buti na lang handa si Linmo kasi agad siyang sumubsob pasulong at gumulong para umiwas sa banta. At paglingon niya nakita niya ang isang patch ng purple liquid sa lupa na naglalabas ng puting usok at unti-unting kinakain pati maliliit na bato. Malalim ang hininga ni Linmo nang ma-realize niya kung gaano yun kapanganib kung tumama sa kanya. Sa susunod na sandali may lumabas na lalaking brown-haired na naninigarilyo at katabi niya ang isang ghost na puno ng mga nana at sugat at ngumisi ang lalaki. "Astig ng galaw mo, kaya pala natalo si Bro Sun sa lalaking ito." Samantala may isa pang lalaking yellow-haired na naka-sunglasses na bumagsak sa may Eve sa kanan at may bat-like ghost na kumakapit sa kanya at sabi niya na walang paligoy-ligoy na tapusin na natin siya at ipaghiganti si Bro Sun mo. Nagbabala ang Blood Eye Ghost kay Linmo, "Mag-ingat ka sa vampire, lalabo na ang sitwasyon." Kaya kumaway si Linmo na senyales sa lahat na umatras. Pero may biglang lumapit sa likod niya, na isang malapad na lalaking naka-flip-flops ang nakatayo roon na may hawak na kabaong sa isang kamay at hinaranggan ng daan nila. "Wala kang takas bata," babala nito. Sa seryosong mukha tinanong ni Linmo ang Blood Eye Ghost, "Bro Ghost, kaya mo ba siya kasi ikaw na ang best chance natin ngayon?" Nalungkot ang Blood Eye Ghost kasi nasa malevolent spirit level pa lang ako at 2 lang ang abilities ko pero kung wicked spirit level na ako at na-activate ang ultimate move ko ay siguradong kaya ko na siguro,
Pero ngayon ang pag-surrender na lang ang mairerekomenda ko at mabilis namang itinaas ng big-breasted ghost ang puting bandila parehas tayo ng iniisip. Tanging ang chainsaw ghost lang ang human gal ng matapang na hindi kasi may 10 drops of blood pa ako kaya ko pa kayang umisisilin mo grabe ka talagang baliw. Pero dahil nakapaligid ang mga umatake mula sa lahat ng direksyon at may lumilipad pang vampire sa itaas, habang ubos na ang energy niya ay parang surrender na lang ang tanging magagawa. Ngumisi ng mapanghamak ang lalaking naninigarilyo ikaw silin mo paano nga ahas ang isang walang kwentang bata na gaya mo naguluhin ang prodigy ng Snow Phoenix. Nang makita niyang natrap siya ay sinubukan ni Linmo na bumili ng oras at ngumiti ng pilit pwede ko bang malaman kung nandito ba kayo para magnakaw sa akin. Kaya tinapon ng lalaking naninigarilyo ang sigarilyo niya mukha ba kaming nangailangan ng pera? Nagkunwari namang nahihiya si Linmo na kung hindi pera ang habol nyo ay ibig sabihin pala sa kagwapuhan ko kayo may gusto pero ang dami nyo kaya hindi ko alam kung kakayanin ko. Congratulations host sa pagkuha ng 30 emotional collapse points kaya halos mabulunan ng lalaking nasa Eve sa sinabi niya anong kalokohan ta ang dugyot mo at parehong naging asim ang mukha ng lalaking naninigarilyo at nang naka-flip-flops na halatang naumay sa sinabi ni Linmo. Dahil sa sobrang galit ay sabay silang sumugod na kakadiri kang hayop sa susunod mong buhay tandaan mong huwag makialam sa mga hindi mo dapat ginagalaw. Kumuyam ang ngipin ni Linmo at napabuntong hiningatakte kailangan ba talagang maging physical dahil lang sa isang maliit na biro? Napagtanto niyang huli na para umiwas at handa na siyang tawagin ng chainsaw ghost para proteksyon, pero sa sandaling yun may aninong dumaan sa itaas at 3 tear gas canister ang inihagis sa eskinita. Sa loob lang ng ilang segundo ay napuno ng makapal na usok at masangsang na amoy ang makitid na daan, kaya nabigla ang 3 umaatake at luha ang luha ang mga mata nila habang umuubo ano ba't sino ang naghagis nito. Dahil bulag sa usok at hindi makita si Linmo ay naguluhan ang mga umaatake. Sinamantala ni Linmo ang pagkakataon at mabilis na kinuha ang bra na binili niya para sa big-breasted ghost at itinakip yun sa bibig niya bilang pansamantalang mask. Biglang may lubid na bumagsak sa harap niya at may sumigaw na kumapit siya kaya walang pag-aatubili ay hinawakan ni Linmo ang lubid sino naman pero wala ng oras magtaka kasi buhay ko ang nakasalalay. Umangat ang anino sa itaas at hinayla siya palabas ng tear gas filled area, at pagtingin niya pataas na patulala si Linmo hindi ba't ikaw yung nagnakaw sa akin kahapon pero ngumiti lang ng maliwanag ang babaeng may 2 ponytail at iniabot ang kamay niya manahimik ka na lang at umakyat. Kaya hinayla niya si Linmo pataas papunta sa kaligtasan. Mula sa ibaba ay napansin ng lalaking naninigarilyo na nakatakas si Linmo at sumigaw ay pangatlo na sa langit na yung bata habulin mo. Mabilis na umakyat ang lalaking naka-sunglasses sa likod ng vampire at lumipad palapit sa kanila at sinabing, huwag kayong mag-alala hindi yan makakalayo at sa sandaling yun puno siya ng yabang sa isip niya akala mo ba kayang tapatan ng nightmare ghost mo ang bilis ng vampire ghost ko mamaya mararanasan mo ang totoong air disaster. Lumingon si Linmo at nakita ang papalapit na vampire kaya lalo siyang nataranta ang bilis niya hindi natin siya matatakasan kaya anong gagawin natin tumawag na lang ba ako ng ghost na lalaban sa kanya. Mahinang tumawa ang babae at naghalungkat sa bulsa niya kapit ka lang at magtiwala ka sa akin at papakita ko sa iyo ang secret weapon ko. Pagkatapos ay pinisil niya ang isang spray can na may logo ng sili at sa isang iglap binalot ng chili spray ang lalaking naka-sunglasses at ang vampire niya. Sumigaw ang lalaking yellow-haired na bagta sa martial code samantala ang vampire na tinamaan sa mata ng mapanirang chili spray ay napasigaw sa sakit at dahil hindi makakita at hindi na ma-navigate, ay nagpagaspas ito ng ligaw at tuluyang bumagsak, kaya may malakas na kalabog at 2 malalaking butas ang nabutas sa bubong ng gusali sa ibaba. Matapos nilang maiwasan ang mga humahabol ay lumipad na palayo sina Linmo at ang babae sakay ng nightmare ghost. Habang nasa ere sila ay tawa ng tawa ang babae so ikaw pala si Linmo yung little flirt ang kapit mo pa sa bewang ko nakakakilati kaya. Nahihiyang agad bumitiw si Linmo at kinamot ang ulo kagabi lang ay naglaban tayo kaya bakit mo ako niligtas ngayon? Hindi siya nilinggan ng babae at sumagot may hidwaan kasi akong dapat aksyonan sa Snow Phoenix University kaya hindi ko pwedeng baliwalain habang nagwawala ang mga tauhan nila at doon mahinang sabi ni Linmo na aakala ko kasi. Pero pinutol siya ng babae ng may panunuksong tono anong akala mo na nahulog ako sa kagwapuhan mo managinip ka na lang. Sa sunere niyang ekspresyon, dinala niya si Linmo sa isang abandonadong tulay na tunnel at napatitig si Linmo sa gamit sa loob ng tunnel hindi ka naman talaga nakatira rito no. Pero ang babae ay komportableng nakahiga na sa hamak at proud na pinagagalaw ang mga paa na sinabing, isa lang ito sa mga hideout ko at marami pa akong ganito para kapag hinahabol ako at doon lang nag-gets ni Linmo kaya pala may dala kang tear gas at chili spray escape artist ka pala. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may interes utang ko sa iyo ang buhay ko pero hindi ko pa nga alam ang pangalan mo, kaya tumawa ng malakas ang babae ang pangalan ko ay Anran.
Pagkarinig sa pangalan ay bahagyang umangat ang kilay ni Linmo sa sorpresa na grabe ang coincidence kasi ang apelyido rin ng nanay ko ay An kaya nagulat siya dahil bihira ang apelyidong An at si Anran lamang ang pangalawang taong nakilala niyang may ganoong apelyido maliban sa nanay niya at doon kumislap ang mga mata ni Anran sa interes. Pero maya-maya ay naging malungkot ang mukha niya na sinabing nakuha ko ang apelyido ko mula sa nanay ko matagal na siyang nasa ospital dahil sa malubhang sakit. Naramdaman ni Linmo ang awa para sa babae kasi mukha lang siyang kasing edad ng isang nakababatang kapatid pero wala siyang carefree na aura na gaya ng ibang babaeng kaedad niya kasi malinaw kung bakit. Marahang tinapak ni Linmo ang balikat niya at tanong niya naging bandido ka ba para makalakam ng pera sa pagpapagamot ng nanay mo at kaya ba galit ka rin sa Snow Phoenix at sa Security Bureau. Hindi inaasahan ni Linmo na bigla itong tatayo at may biboses itong puno ng galit na hindi yan ang pangunahing dahilan. At habang namumula siya sa sobrang inis at nakakunot ang kanyang pangakinamumuhian ko si Gao Longchen kaya gusto ko siyang balatan ng buhay. Natigilan si Linmo sa tindi ng emosyon niya si Gao Longchen hindi ba't siya ang chief ng Security Bureau anong ginawa niya sayo? Sa malungkot na mukha buong loob na ikinwento ni Anran kay Linmo, na noong mga nakaraang taon nilapitan ni Gao Longchen ang nanay ko para kumuha ng impormasyon mula sa kanya at dinaan niya sa matatamis na salita at mga pangako pero nang makuha na niya ang gusto niya. Ay itinapon niya kaming dalawa kaya ang taksil na yun hindi lang sinaktan ng nanay ko kundi kinuha pa niya ang life-granted ghost ko at ibinigay sa anak niya. Mahigpit ang pagkakuyom ng mga kamao niya habang pinipigilan ng galit na umaapaw sa loob niya at sinabing ang pride at joy ni Gao Shishi na nakikita sa TV ng mga tao yung ghost doll ay originally sa akin yun. Biglang lumino kay Linmo ang lahat kaya pala kamukha niya si Gao Shishi kasi half-sisters pala sila. Lalong sumiklab ang galit ni Linmo napakasamang tao ni Gao Longchen kasi kukuhanin niya pa ang life-granted ghost ng sarili niyang anak mas masakit pa yun kaysa balatan ng buhay at si Gao Shishi na todo flex sa publiko pero tinatago pala ang ganitong kalalim na sekreto kaya hindi ko akalaing may gana pa siyang magpakita sa TV ng regular. Habang tumutulo ang luha ni Anran dagdag niya na hindi lang ako ang sinaktan niya kasi pati ang nanay ko. Puno ng matuwid na galit ay hinawakan ni Linmo ang balikat ni Anran busit yung mga taong yun lalo na si Gao Longchen na nagpa-blacklist pa sakin sa buong universidad sa probinsya ay kalaban ko rin. Dahil niligtas mo ang buhay ko pinapangako ko sa iyo na tutulungan kitang mag-higanti at ibabagsak natin ang pamilya Gao kaya tinitigan ni Anran si Linmo ng medyo tulala habang ikinukumpas ang kamao nito na kahit seryoso ang sitwasyon ay napaganang nakakatuwa niyang sigla ang pakiramdam niya.